At talaga, tulungan natin yung mga atleta. Di ba? Hindi yung para yung mga liderado natin magsalita para sa atleta pero walang nagagawa. At that's very clear already na kitang-kita natin na talaga wala silang itutulong sa mga atleta natin. So, sobrang mga paghihirap nila. Alam mo yung mga sweldo nila na kalit-liit, no? Padadala pa nila sa magulang nila. Tapos dito, hindi sila kumakain, nagtitipid, nakikihalo sila sa mga ibang mga kaibigan, makasabit sila kumain, di ba? Ito lang ang mensahe ko. At tapusin na natin na mga itong basket ng gulo natin, no? Sana masunod yung katotohanan, di ba? Hindi yung puro pang sarili lang, di ba? Ito pahabol na lang po. Kung meron po kayong legacy na masasabi na iniwan sa Basketball Association of the Philippines, Mr. Graham Lim, ano po 'yun? Ang legacy na iwan ko, katotohanan lang. Yung pagtitiwala sa kapwa. At pagmamahal sa mga Pilipino dahil hindi ko sila iniwan. Di ba? Nilaban ko at sinasabi nila, dayuhan ako. Bakit? Kung dayuhan ako, di aalis na lang ako. Pero hindi ako umalis. Pinaglaban ko mga majority pa rin. Di ba? Ang atin ay majority always rule eh. Di ba? Di ba? Kaya ang BAP, majority tayo. Hindi ko sila iniwan. Diba? Okay, maraming salamat po, Mr. Graham. At least malinaw, yung nakuha naman yung inyong side, ano, at siguro iba naliwanagan din dito sa paliwanag. Naguguluhan yung iba. At si Mr. Graham Lim tinitira, bakit siya lagi pinag-iinitan yata? Foreigner daw ito. At least narinig niyo magsalita ngayon dito sa atin na worldwide pa tayo napapakinggan, ha? Thank you so much po. May isa pa, Chris, Roel. Kasi akala ng tao, wala na ako sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa DCRS na narinig niyo yung boses niyo. Nandito ako, buhay na buhay. Hindi ako na-deported. Hindi ako na-deport ng katulad na sinasabi niya. Wala na ako dito sa Pilipinas. At least yung mga grassroots organizations sa probinsya. Kaya siguro kumbaga tuwan-tuwa siguro sila. Nadidinig nila ngayon si Graham. Okay. Thank you so much po. At happy New Year sa inyo. Mga kaibigan, si Mr. Graham Lim, ang Secretary General po ng Basketball Association of the Philippines. Panawagan niya, sana wag maging wag puro politika. Pwede kaya natin panawagan yung kay Pangulong Noynoy. Kay Pangulong Noynoy. Sino ba si Mr. Cojuangco kay Pangulong Noynoy? Magbabalik kami mga kaibigan. Oras natin, 9 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang balita mas kumpleto. Ang mga impormasyon mas kumpleto. Ang mga pag-uusapan mas kumpleto. Ang programang pag-uusapan ng lahat masaya, magulo, kasi nga kumpleto. Hatid ng RHTV ang Kumpletos Recados. Abangan! Star City tayo! Sama kami! Bangit pinasyal ako sa Star City. 6 na minuto mga kaibigan bago mag-alas 7. Huwag magtatanong kay Roel. Nandito si Roel kaya nga hindi alam yung nangyari sa PBA. Nandito kasi siya, dala-dala si Mr. Graham Lim. Anyway, sa susunod na pag-report ni Roel, malalaman niyo yung update dyan sa PBA. Napaka-close lagi yung labanan na parang Roel, no? Dyan sa PBA. So, palagay ko, mas nakikinabang dito ang mismo itong liga dahil ang hinahanap ng mga manonood, ng mga PBA fans, yung ganito ka-exciting na laro, yung dikitan na labanan, hindi yung tambakan ng labanan. Walang kwenta-kwenta pagtambakan. Pag dikitan ganito, ibig sabihin binibigay ng bawat team yung lahat-lahat nila, yan ang tinatangkilik talaga ng mga tao. Kaya putok na putok Araneta, hindi ba, Ruel? Oo nga, pati nagpunta nga nung isang araw sa Antipolo, Chris. Mga ilang taon na na pag nag-game sa Antipolo, hindi na napupuno yung Antipolo Inares Center. Pero for the first time, no December 26, punong-puno na naman. December 26 yan, Oo, punong-puno na naman yung punong-puno na napuno na naman ang Antipolo Inares Center ng mga nanonood. So talagang kumbaga sinusuportahan ng mga taga-Antipolo tsaka ng taga-Rizal lang ang PBA dahil talagang napakaganda ng game. Ayan. Uy, pero meron na ba mga nominado ngayon
pagka-MVP ng sa PBA natin, Royal? Ang mga leading ngayon, sila Jay Washington, sila Arwin Santos, kasi nga leading ng San Miguel. Medyo yung mga teams na na-eliminate, medyo yung mga teams na na-eliminate, kung anong, alam ba si Joe Devance na maganda nilalaro sa Alaska, na-eliminate na sila, mababa sa standings yan. Sila Kabagnot ba? Pwede ba yung maging MVP ngayon taong ito? Si Kabagnot, kumbaga long shot pero siguro baka pwedeng most improved. Nakita mo naman, Chris, nung maglaro siya nun sa Santa Lucia at nang malipat siya sa Coca-Cola, hindi naman ganyan maglaro. Hindi ka mukha talaga ngayon sa San Miguel, kaya talaga. Saka siya yung kumbaga taga-tuldok ng kampanya. Sabihin, sa kanya binibigay bola pagka mga huling segundo. Kasi nga, ang advantage ni Kabagnot, kung gumalaw siya, para siya maliit na point guard, pero 6'1". So, kumbaga, ang bilis niya, ang lakas niya, tapos kung yung mga bantay niya, makakasabay sa kanya sa bilis, mas malaki siya. Yung kasi laki naman niya, mas mabagal sa kanya. So, talagang mahirap pigilin sa, kumbaga, mahirap match. Ito tinatawag ng matchup nightmare. Kumbaga, para na siyang siguro si Magic Johnson sa NBA. Ang laki-laki niya. Imagine mo kung bantay mo, LA Tenorio, 5'9", di ba? Tapos ikaw, Alice Kabagnot ka, 6'1". So, talaga, kumbaga, lamang na lamang ka talaga. Lamang na lamang. Palagay mo, ball prediction, sino ang maglalaban sa finals? Well, mahirap sigurong mag-bet against San Miguel at saka sa talk and text dahil kumbaga sila yung simula ng elimination, pinakita na nila talaga na nagdo-dominate sila. Kita mo naman sa lineup, kita mo naman sa coaching, kita mo naman sa management support. So siguro, kumbaga, pinaka-logical choice ngayon, San Miguel Beer at saka talk and text maglalaban sa final. Parang naisahan ng player ni Ato Agustin ang kanyang dating coach. Oo. Kaya kasi nga, ang ano naman, ang rule naman din dyan talaga, Chris, players win games, di ba? Coaches lose them. So talagang, kumbaga, kung lamang ang team mo, di ba? Sa coach na medyo lamang yung isa, kung konti lang, kung lamang na malaki sa players, mananalo yung lamang sa players. Samantalang sabi nila sa Barangay Ginebra, 2 coach Oo nga, di ba? Coach yung Ichigo, Coach Shotang Ginsen. Ganun din naman sa San Miguel Bill, hindi lang nandun din naman malalakas na coaches, di ba? Sila Gia Vanilla, si Ato Agustin, nandun lahat sila. Mga bata pa ito laban dito sa mga veterano. Oo, pero mga champion yan sa amateur ranks, mga nag-champion na yan. At yun nga kanina, pinag-uusapan natin kanina, Chris, di ba? Mga mga aral yan, mga nag-a-abroad yan, nag-a-attend ng mga basketball camps sa NBA yan, talagang, kumbaga, ginagastahan at pinag-aaralan ng basketball. Hindi na kamukha ng dati. Iba na ang basketball ngayon. Talaga, kumbaga, siyensya na to. At yung PBA natin, hindi nahuhuli. Uy, NBA naman. Anong masasabi mo sa NBA ngayon? Kobe Bryant, nanguna na naman yata sa nagpapanalo na naman ng Lakers at although sa botohan sa All-Star yata, Kobe Bryant ang number 1. Although tsaka ngayon sa laro, although maarangkada ang Miami Heat, di ba? Ang ganda ngayon ng labanan sa East. Sa East, Miami Heat, Orlando Magic nung bumalik si Turkoglu tsaka nung libro kasi bigla dahil kumbaga may suporta ngayon si Dwight Howard. At syempre ang lalaki nila at syempre paborito kong team, Boston Celtics. Bumalik si Rajon Rondo. Rajon Rondo naman sila. So, ang ganda na naman sa sabi, superstar daw ang Boston Celtics, matatanda lang. Kaya nga, imagine mo si Shaquille O'Neal. Diba? Kasama si Kevin Garnett, di ba? Kevin Garnett, Ray Allen, siguro kung pinagsama-sama niya 10 years ago, ibaba ni David Stern yan. Dahil talaga sobrang lakas ng Sa West naman, Chris, ito na naman, Los Angeles Lakers, Spurs, ang lakas ngayon. San Antonio Spurs. Saka Dallas Mavericks. So, parang walang epekto kay Tony Parker yung divorce, Oo nga. so, talagang kaya pa ba Kaya pa ba ni Timmy, ni Tim Duncan? Medyo matanda na rin si Timmy. Pero kumbaga marunong si Popovich yung coach na si Greg Popovich. Although anchor pa rin si Tim Duncan, di ba? Pero nakikita mo naman yung team talaga. Parker at saka Ginobili na talaga. So, pagkakailangan lang scoring. Kakalbo na si Ginobili, para siya naging bishop. Pero ang galing pa rin. Sila pa rin ang nagdadala talaga sa team. Taka, gaano katotoo sa Cleveland Cavaliers ang mag-anchor na rin daw doon sa sports yung homeless man na nakapamabalita si Ted Williams. Ang alam ko nililigawan dahil maganda raw ang boses. Ganda ng boses. Kung napanood mo rin sa YouTube, Yun ang pinaka na-feature kasi sa iyo. Okay, pinanood ko sa YouTube Yun ang homeless man na may pinakamagandang boses na nakita ko. Hindi, ang problema niya kasi nag-drugs, nag-alcohol. Pero, kumbaga may talent naman talaga yung tao. So,
Sana nga makabangon siya uli at Lang sayang, wala nang mga superstar sa Cleveland na pwede niyang bigyan ng di ba? Hindi naman habang panahon na mahina ang team ng Cleveland. Mga 2-3 taon baka may draft sila na mahusay-husay uli. Diba? Kaya makakabalik sila. Pero sana nga mabigyan ng pagkakataon niya dahil kumbaga kabaro